Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Edna. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa inyo pong masugid na mga tagapakinig. Ako nga po pala si Edna, I'm 28 years old from Muntinlupa City. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsulat sa inyo dahil gusto ko pong humingi ng payo tungkol sa isang bagay na matagal nang bumabagabag sa akin. May kalibin na po ako, Kathy, si Nick. Halos 5 taon na kaming nagsasama sa iisang bahay at 7 taon na rin kami bilang magkasintahan. Sa totoo lang, Kathy, masasabi kong maayos naman ang relasyon namin. Hindi man perpekto, pero ramdam kong mahal niya ako dahil ginagawa niya naman ang lahat para maging healthy at matatag ang relasyon namin. Gusto niya agad pag-uusapan or pag-usapan ng maayos. Siya rin yung tipo ng partner na maaasahan ko sa lahat ng bagay, sa emosyon, sa gastusin, at kahit sa simpleng pag-aalaga sa akin araw-araw, Kathy. Nung una kaming nagsimulang magsama sa iisang bahay, sobrang saya ko, Kathy G. Pakiramdam ko noon, ito na talaga ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Yung gigising ka sa umaga na may kasabay kang magkakape, yung simpleng magkasama kayong namimili ng pagkain, naghahati sa gawaing bahay at sabay na bumubuo ng mga pangarap para sa future. Pareho kaming work from home setup, Kathy. Ang kaibahan lang, morning shift ako habang graveyard shift naman siya. Kaya madalas kapag gising ako, tulog siya. At kapag tulog naman ako, doon nagsisimula ang trabaho niya. Pero kahit magkaiba ang oras namin, hindi naman nawawala ang bonding naming dalawa. Kahit simpleng panonood lang ng series habang kumakain or mabilis na kwentuhan bago matulog, sapat na yon para maramdaman kong okay kami. Hanggang isang gabi, Kathy, bandang 1:00 ng madaling araw noon nang magising ako dahil sa malakas na boses ni Nick. Akala ko nung una may meeting lang siya. Kaya pinilit kong matulog ulit. Pero habang tumatagal, napansin kong parang hindi na trabaho yun. Parang hindi na trabaho ang pinag-uusapan nila. Rinig na rinig ko na yung tawanan nila ng isang babae niyang office mate. Hindi lang simpleng usapang trabaho, Kathy, ha. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pamilya, problema sa relasyon, stress sa work at kung ano-ano pang personal na bagay. Habang nakahiga ako at nagpapanggap na tulog, unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang sobrang komportable nila sa isa't isa. Hindi naman ako selosang tao, Kathy. Naiintindihan ko naman na normal na magkaroon ng kaibigan sa trabaho. Pero iba kasi yung pakiramdam kapag naririnig mong masayang-masaya ang partner mo habang kausap ng ibang babae sa madaling araw. Samantalang ikaw ang katabi lang niya pero parang wala ka doon. Sa sobrang inis at pagod ko nung gabing yun, Kathy, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinabihan ko siyang lumabas muna ng kwarto dahil gusto ko nang matulog. Kathy, sumunod naman siya. Akala ko matatapos na doon ang usapan nila. Pero pagkatapos ng ilang minuto narinig ko ulit siyang tumatawag doon sa girl at parang walang nangyari. Wala atang siyang pake, Kathy, sa pakiramdam ko. Doon ako mas lalong nasaktan. Kasi pakiramdam ko mas importante pang ituloy niya ang pakikipag-usap kesa intindihin kung bakit ako naiinis. Ilang araw kong kinikimkim ang nararamdaman ko, Kathy. Ayoko kasing maging toxic na partner. Ayoko rin magmukhang praning or insecure. Pero habang tumatagal, mas lalo akong hindi mapalagay. Kaya kinausap ko siya ng maayos.
Sinabi ko sa kanya na hindi ako komportable sa setup nilang dalawa kasi parang hindi naman sila magkaibigan kung mag-usap. Hindi dahil babae yung kausap niya, hindi kundi pakiramdam ko sobra naman yung 6 na oras silang magka-call kahit tapos na ang work concerns nila. Sabi niya, friendly lang daw talaga siya at wala raw dapat ikaselos. Inintindi at naniwala ako sa kanya, Kathy. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabura sa isip ko yung effort niyang makipag-usap ng ganon katagal sa ibang babae habang ako na partner niya ay nasa tabi lang niya. Mas lalo pa akong nasaktan nung minsang nakita kong finalo niya sa social media accounts niya yung office mate niyang girl. Hindi naman siya finalo back at mukhang inactive na yung account. Pero ewan ko ba, Kathy, parang may kakaibang kurot akong nararamdaman. Hindi ko alam kung insecure lang ba ako. Hindi ko alam kung valid pa ba itong nararamdaman ko kasi wala naman talaga akong mahuling malinaw na panloloko. Gusto ko lang naman proteksyonan ang relasyon namin. Pero parang may iba't ibang taong unti-unting nakakakuha ng oras, atensyon at emotional connection ng taong mahal ko. Simula nung gabing yun, hindi na ako naging at peace, Kathy. Kahit anong pilit ko maging mature at understanding, may parte sa puso kong natatakot. Natatakot akong baka dumating yung araw na hindi na ako yung unang taong gustong kausap ng aking partner. Natatakot akong baka habang nandito ako, unti-unti naman siyang emotionally napapalapit sa iba. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kinausap ko naman siya tungkol dito pero sa kanya, wala lang lahat yon, Kathy. Hanggang dito na lamang po. At sana mapagpayuhan niyo ako. God bless you and your program. Lubos na gumagalang at umaasa. Edna. Love Me, Kathy G.